Magandang araw po sa inyo, Tata Carding. Tawagin niyo na lang po akong Annabeth. Gusto ko pong ibahagi ang isang kakaibang karanasan ko nung ako'y nag-aaral pa lamang sa high school. Ang karanasan ito ang nagdala sa akin ng labis na takot at kaba na hindi ko malilimutan. Nagsimula ang lahat nung ako ay nasa high school pa lamang. Ako po ay isang punctual na estudyante at palaging maagang pumapasok sa paaralan. Bago magsimula ang klase, ako'y nagwawalis muna sa garden sa likod ng aming classroom. May isang malaking puno ng acacia sa lugar na iyon at doon ko laging ginagawa ang aking gawain. Isang umaga habang nagwawalis ako, narinig ko ang tunog ng pagsitsit mula sa likod ng puno. Akala ko isa lamang itong laro ng aking mga kaklase na nais akong takutin. Ngunit nang ako ay lumingon, wala akong nakita. Pinaliwala ko na lang iyon at ipinagpatuloy ang aking pagwawalis. Makalipas ang ilang minuto, muli kong narinig ang pagsitsit. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas malinaw. Muli akong lumingon, ngunit wala pa ring tao. Kinilabutan ako at nagmadaling tapusin ang aking pagwawalis upang mabalik agad sa loob ng classroom. Kinabukasan, maaga na naman akong pumasok at nagwalis sa garden. Ngunit tila ba'y nagiging bahagi na ng aking umaga ang mga kakaibang tunog mula sa puno ng acacia. Habang araw-araw kong naririnig ang pagsitsit, unti-unti na akong kinakabahan tuwing umaga. Isang umaga habang nagwawalis, napansin ko ang isang malaking anino sa aking tabi. Nang ako'y lumingon, wala akong nakita. Ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin at tila ba'y may mga matang nagmamasid sa akin. Hindi ko ito pinansin at nagmadaling bumalik sa loob ng classroom. Lumipas ang mga araw at ang kakaibang nararamdaman ko ay mas lalong lumalala. Tuwing gabi sa aking pag-uwi, pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Minsan, sa aking pagtulog, napapanaginipan ko ang isang malaking nilalang na may pulang mga mata at itim na balbas. Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa aking pagsusulit, narinig ko ang tunog ng pagsitsit mula sa labas na aming bintana. Nang ako'y sumilip, nakita ko ang anino ng isang malaking nilalang na nagmamasid sa akin. Agad akong nagtago sa ilalim ng aking kumot. Nagdasal na sana'y mawala na ito. Kinabukasan, ikinuwento ko sa aking nanay ang mga kakaibang pangyayari. Nay, pakiramdam ko po'y may sumusunod sa akin. Lagi ko pong naririnig ang pagsitsit at nakakakita ng malaking anino, sabi ko habang nanininig sa takot. Hija, mapagod ka lang, pero kung talagang kinakababahan ka, ipagdasal natin ito, sabi ng aking nanay na pilit akong pinapakalma. Dumaan pa ang mga araw at ang mga pangyayari ay mas lalong nagiging kakaiba. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa aking trabaho bilang isang working student, bigla akong naramdaman ng malamig na hangin sa aking paligid. Nang ako'y lumingon, nakita ko ang malaking nilalang na may pulang mga mata at itim na balbas. Nagmamadali akong tumakbo pauwi at humingi ng tulong sa aking mga kapatid. Nakakakita ako ng kapre. Sigaw ko habang nanininig sa takot. Agad akong niyafap ng aking mga kapatid at sinabihan akong magdasal. Inabukasan, nagdesisyon ako na magpakonsulta sa isang albularyo. Ayon sa albularyo, may isang kapre na nahuhumaling sa akin. Iha, ang kapre na iyon ay gusto kang ligawan. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita, sabi ng albularyo. Binigyan ako ng albularyo ng mga halamang gamot at mga anting-anting upang protektahan ako laban sa kapre. Gamitin mo ito tuwing gabi at huwag mong aalisin. Bili ng albularyo. Sa mga sumunod na araw, tila ba'y unti-unting nawala ang presensya ng kapre. Hindi ko na naririnig ang pagsitsit at wala na rin akong nakikitang anino. Pumalik ang aking kapayapaan at muling nakapag-concentrate sa aking pag-aaral. Ngunit isang gabi, habang nag-aaral ako, muli kong narinig ang tunog ng pagsitsit. Nang ako'y lumingon, nakita ko ang kapre sa labas ng aming bintana. Nagmamasid at tila ba'y galit.
Mabilis akong tumakbo at tinawag ang aking nanay at mga kapatid. "Nay, andiyan na naman ang kapre. Hindi na ako makafaya," sigaw ko habang umiiyak. Agad nilang dinasala ng buong bahay at tinapala ng mga halamang gamot ang mga bintana at pinto. Dumating ang albularyo at nagsagawa ng isang ritual upang palayasin ang kapre. "Lumayas ka na at huwag mo nang gambalay ng batang ito," sigaw na albularyo habang hawak ang kanyang anting-anting. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang kapre na tila ba'y napilitan itong umalis at hindi na muling nagpakita. Mula noon, hindi na muling nafaramdam ako ng kakaibang presensya. Napapagtapos ako ng pag-aaral at natupad ang pangako ko sa aking yumaong ama na maging isang doktor. Ngunit ang karanasan iyon ay nanatiling nakaukit sa aking isipan bilang isang paalala na may mga bagay na hindi natin may papaliwanag at nararapat lamang nating igalang. Kung nagustuhan niyo ang kwento kong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mas marami pang kwento at misteryo. Kung kayo'y may sarili ring kaibang karanasan, maaari niyo itong ipadala sa aming email para may bahagi namin dito sa Dilim Chronicle. Hanggang sa muli, mga kadilim.